Hi guys, good morning. So, ito ang first day ko ng sputum collect sputum, ganon. So, today is February 26, 2024. So, nag check-in ako dito sa hotel. Dito lang malapit sa SLEC, St. Luke's. So, walking distance lang, maybe 3 minutes to walk there. So, ayan. Sabi kasi nila, before nung medical ko, sabi nung nurse sa akin, so, ang collect ng sputum is sa umaga lang kasi hindi ka magbe-breakfast, magpa-fasting ka. So, dapat maaga. So, kaya si fiancé nag-book ng hotel para sa akin para nakakapunta ako ng maaga kasi malayo yung bahay namin sa Bulacan pa. So, walang ganong kaagang biyahe doon. So, ayun, nag-book siya ng hotel. So, 3 days ako dito. Halos 4 days, 3 nights. 4 days, 3 nights, ganon. Kahapon pa ako dito nag-check-in. Tapos ito yung first day ko for collect ng sputum ko. Tapos tomorrow and 28. Yeah, 26, 27, 28. So, this is my first day. So, ayun na kasi sinabihan ako na umaga lang pwede mag-collect ng sputum. So, sabi agahan. So, ang ginawa ko, nagising ako ng maybe 10 minutes before 3 a.m. Tapos, nag-prepare ako, din ako naligo, nag-hotbath lang ako, ganun, toothbrush, ganun. Tapos, PS, tapos alis na. Siguro mga 3:37, nandun na ako. 3:37 a.m. Andun na ako sa tapat ng SLEC. So, ang dami na nakapila doon. 3:30 a.m. Ewan ko kung mga anong oras yung unang-una doon kasi pagpunta ko doon 3:30, 3:37 ang dami na nila doon, siguro pang 20 plus na ako. So yun, expect ko pa naman bababa ako 4 a.m. kasi sabi ko lapit lang naman, nandito lang naman ako sa tapat lang kasi to. Ayun, pero sabi ko baka mamaya mayroon na doon nakapila, so at least may kasama na ako doon. Kasi nag-aalangan ako bumaba ng maaga. Kasi baka mag-isa lang ako doon, para akong tanga doon. Yung pala, pagbaba ako, ang dami ng tao. Pang 20 plus na ako. So, na-surprise ako. Sabi ko, bukas mas aagahan ko. Tapos, yun na. So, pero kahit pala maaga ka, mas pinapauna nila yung mga senior. So, wala din. Useless din yung pagiging maaga mo kasi pina-priority nila yung mga senior. So, ayun, nandun ako 3:30. Then, may nagpaparent naman doon ng upuan. So, don't worry guys. Makakaupo kayo sa labas kasi meron naman doon nagpaparent. 20 lang yung rent. Ayun, tapos yun na, nung siguro hintay ka doon, tapos kwento-kwentuhan mo na ng mga kasabayan mo doon, kwento muna kayo, ba't ganon, sputum, para kayo mag-aanuan ng mga sputum nyo, kahit naman wala kayong nararamdaman. Tapos yun na, siguro mga 5:30, I think 5:30 o 5:20, nagtawag na, papasok na sa loob. Ayun, 5:20 or something like that. Yun na, nagtawag na. Tapos yun, pagpasok doon sa loob, another hintay na naman kayo, siguro mga 30 minutes kayo maghihintay doon, siguro mga 5:45 bago nagtawag ng pwede na umakyat sa sputum collect area, parang ganun. Tapos yun na, nung nagtawag na si guard, 1 to 20, ganun. So, tapos 20 to 40, 20-20 ang tawag nila eh. Tapos, yun na, pang second batch ako kasi 2023 ako. So, yun.
um, pagkabigay ng number, aakyat na kayo doon sa taas, sa penthouse, ang pagko-collect ng sputum. Buti doon open area doon, kasi kung kulob tapos puro umuubo doon, nakakaano kasi syempre na-close yung area. Buti doon lang sa ano, open na open, bubong lang, parang ganun, bubong at ano lang, tas yung kalahati walang dingding. Yun, tapos yun na, nung nandun na kami, doon na aayusin yung number nyo. Halimbawa, 1 to 20, 20 to 40, 40 to 60, ganun. Doon na, yung guard na yung mag-aayos ng pila nyo. Para pagtawag ng nurse doon, na, sunod-sunod na kayo doon. Tapos yun, siguro nag-wait lang ako doon mga almost 30 minutes ulit. Kasi nauna nga yung mga senior, ganun. After that, tatawagan na yung pangalan mo, tapos pipirma ka doon sa tapat ng pangalan mo, tapos kukunin yung passport mo, papatanggal yung face mask mo para titingnan yung passport mo kung ikaw talaga yung nandun sa picture ng passport, tapos yung personal mo, titingnan nila yon, papatanggal talaga nila yung face mask mo, tapos sabihin, sige mag-ano ka na, papamumugin ka nila doon, may mga tubig doon sa disposable na baso, so may mga tubig doon, papamumugin ka doon, tapos after mumug, balik ka na naman sa upuan mo, tapos pagbalik mo sa upuan mo, wait ka na naman siguro mga around another 5 minutes, ganon. Tapos yun, paghintay mo na naman, pag tawag ng pangalan mo, tatawagin ka na naman, bibigyan ka na ng yung bottle, paglalagyan mo ng mo, yung plema mo, ganun. Tapos papakwan, sabihin sa'yo, kumuha ka ng tissue para pang punas-punas mo pag nandun ka sa tapos may mag-guide naman sa'yo kung saan kang area pa pupuntahin. Ako doon ako napunta sa parang open yung harap ko, ganun. Parang ay salamat dito ako napunta, kasi yung iba parang medyo doon sila sa bandang maraming nurse doon na doon sila sa area na yun. Ako doon ako sa open area na padpad. So yun na, for my sputum collect, hindi ako makaubo kasi wala naman akong ubo. So ang sakit na ng lalamunan ko kasi pinipilit kong umubo kahit di naman ako nauubo. Parang di ko alam paano ako makakakulik ng plema, tapos parang wala akong nakukuhang plema. Tapos maano ka dun, medyo masusuka-suka ka din dun kasi meron mga umuubo na talagang brutal umubo talaga. Maano ka talaga, grabe, sabi ko, grabe naman sila umubo, talagang parang ang daming plemang lumalabas. Tapos yun, ako naman daw makaubo, pinipilit ko, paano ba ako uubo na parang wala naman akong ubo. Ang hirap pala umubo pag wala kang ubo. Tapos yun na, after nun, may umiikot na nurse doon, tinitingnan, patingin po ma'am ng mo, ganun. Tapos yung sa akin, ang tinas na yung akin, ang konti talaga siguro. Nakaabot naman ako ng 5 ml. Hirap na hirap ako, ang sakit ng lalamunan ko kasi pinipilit ko na siguro mga 5 minutes to 10 minutes ako doon nag-uubo. Ang sakit na ng lalamunan ko kasi pinipilit ko talaga. Hindi ako makaubo. Nasusuka lang ako sa mga naririnig ko pero hindi ako nauubo. Tapos, ayun. Sabi ko, ay my God. Sabi ko, paano ba maglabas ng plema? Sabi ko, gano'n na wala ka namang mailalabas na plema. Tapos yun na, pinilit ko may mababasa ka doon, kahit binabasa mo yung paano maglabas ng plema, hindi ka talaga makaano kasi parang walang lumalabas na plema. Tapos yun na, nung may nag-ikot na naman pangalawang ikot nung nurse, sabi, patingin nga ma'am, sabi niya, patingin nga ulit, sabi niya ganun. Tapos tiningnan, dahil parang nasa 5 ml naman na yun. Tapos sabi niya, hindi ka ba na dual dito? Sabi ko,
Hindi naman po, sabi kong gano'n, sakit na nga ng lalamunan ko, sabi ko. Kasi pinipilit ko maubo. Tapos yun, sige po, sabing gano'n. Tiningnan niyo yung passport ko ulit kasi nilapag niya dun sa taas ng pinag-upuan ko. So, balik po kayo bukas, same time, gano'n, sabi niya. For second day ng kulig ng sputum niyo. Tapos, sige po, uwi na ako, gano'n. Tapos, after ko umuwi, syempre hindi ka pagaganahan mag-almusal kasi sa mga na-experience mo doon, na mga naririnig mo, yung iba doon grabe talaga umubo. Kahit sabi kong ganun, yung ano talaga nila, ubo, yung pag maririnig mo talaga, maaano ka. Siguro kung kakain ka, hindi ka talaga gaganahan kaagad pag hindi ka sanay. Kasi ako, hindi talaga ako sanay. Yun na, pag uwi ko dito, ano lang ako, inom tubig, kahit na parang nararamdaman kong gutom ako, pero nasa utak ko pa rin yung mga nangyari doon sa kulik ng sputum. So, ayoko kumain, kasi sabi ko baka maduwal ako, masuka ako, kasi maano nga ako, mababaw yung sikmura ako sa mga ganyan. So, ayun na, nag-usap muna kami ni fiancé, tinawagan ko siya, sabi ko, andito na ako, nakabalik na ako, siguro mga before 7 AM, mabilis lang naman. Yun nga lang, maaga ka talagang pipila kasi mahaba kung gusto mo matapos agad. Kasi ano lang sila, nagka-cut off sila. Sa umaga lang talaga. Yun, tapos pagbalik ko dito, tinawagan ko siya, usap muna kami about sa ganun. So, after that, parang natulog muna ako. Natulog muna ako kanina kasi maaga nga ako nagising, before 3 AM ako nagising. So, natulog muna ako. Paggising ko, talagang kumakalam na yung sikmura ko. Ayun, lumabas ako, nag-breakfast ako. Tapos, ito na, gumawa ako ng video after breakfast, habang sariwa pa yung mga nangyari doon sa SLEC for colic sputum. Tapos, yun guys, this is my first day and this is my second video na ganito, na nakaharap sa camera. So, thank you guys for watching. Update ko kayo sa last day of sputum colic ko. Bye!